ang Pasko? Ha? Kaligtasan at ang pagsilang. Kaya nga yung devotion ni Brother Lecterina, narinig ko, Isaiah 9:6. Yan. Yung dahil po sa kapanganakan ng Panginoon, hindi po tayo nag-celebrate ng Pasko dahil doon sa kanyang pyesa. Wala naman po sa Bible. Huwag na po tayong makipagtalo dyan. Dahil wala talaga kahit saan natin dalhin. Hindi tayo nag-celebrate ng date, kundi nag-celebrate tayo ng birth. Kasi meron naman talagang isinilang. Kaya nga may isinilang, meron na kasi tayong Kristo na tinanggap. Kailan ba talaga isinilang ang Panginoon? Yes. Kaya nga po sa akin lang sa espiritu ko, bakit wala dito nakalagay ang pyesa? Dahil kung kailan mo tinanggap si Jesus sa buhay mo, doon mismo nagsimula ang pagsilang ng Pasko sa buhay mo. Doon nagsimula ang kaligtasan. Kasi Jesus is a Savior. Amen. Doon po nagsimula ang Pasko. Kaya nga, tayo mga Christian ay dapat maunawaan natin na ang Pasko ay napakahalaga. Kung hindi ka man nag-celebrate ng Pasko, sayang. Diba? Sayang ang ginawa ng Panginoon. Dumating na. Kaya nga sabi niya, Emmanuel, God is with us. The time na isinilang ang Panginoon. Sana si Jesus ngayon? Langit. Diba? Sa puso natin, hindi na po God is with us lang. Ano sabi sa John 4:24? Worship the Lord in spirit and in truth. Spirit and in. Andito na sa atin. Andito na ang truth, andito na ang katotohanan. Hindi lang with us. In us. Amen? Kasi tinanggap mo na ang Panginoon. Kaya kung mag-celebrate man tayo, hindi na tayo nag-celebrate dahil lang doon sa mga bagay. Dahil nag-celebrate tayo na intindihan natin ang tunay na Pasko sapagkat mayroon kang tunay na kaligtasan through Jesus Christ. Amen? Purihin natin ang Panginoon sa ginawa niya. Dahil sa pag-ibig niya, alam mo, ito talaga gusto ko ma-share doon sa time na yun. Nagmimeditate na talaga sa isip ko yung time na yun ba? Sabi ko, hindi talaga kasi nga, hindi tayo doon, hindi tayo nang nag-organize. Kasi sabi ko, kahit yung 2016 lang naman, wala talagang word na, wala talagang God's word na lumabas doon. For God so loved the world. Di ba? Sabi niya, ano ba sa English na? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Ibinigay niya ang kanyang utong anak dahil sa love ng Panginoon sa'yo, ng Diyos sa'yo. Kaya nga yung regalo na yon na ating nasip ngayon. Yan ang dakilang layunin ng Diyos sa buhay natin. Yan ang dakilang plano ng Diyos sa buhay natin. Na namatay si Jesus para sa iyo. Hindi po lahat ay masave. Dahil hindi naman po lahat tumanggap. Ang sino man. Kaya mapalad po tayo na narito na tayo ay nakaunawa at nakatanggap sa kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Ang kaligtasan ito libre. Kaligtasan ito hindi mo pinaghirapan, Brad. Hindi ko pinaghirapan. Kundi ang kaligtasan ito binigay ng Diyos na walang kahirap-hirap. Ayaw pa ng tao, tatanggihan pa ng tao. Na kaligtasan ay kusa nang ibinigay ng Diyos through Jesus Christ. Bakit ko ito binanggit ngayon? Dahil nga po, nakalipas itong buwan na ito para maunawaan lamang natin kung ano talaga ang kahulugan ng Pasko. Para hindi tayo makalimot kung ano talaga ang sinicelebrate natin. So kung hindi po talaga yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito, dahil matatapos na ang taong ito, alam niyo pag-uusapan natin dito ay nakasulat po sa napaka simpleng verse. Pero titingnan natin ang both side na sinasabi dito. Pwede po natin buksan ang ating Bible sa John chapter 10 verse 10. Memorize nyo na po ito. John 10:10. Yan. At saka sa English din po. Basahin po natin. Sabi niya dito sa John chapter 10 verse 10. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana at lubos. 11 hanggang 11. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen? So, diyan po sa English. Yan natin sa English. Doon kasi ang topic natin sa Yan. Diyan sa English version na English translation. No, ganun pa rin. Sa English lang natin siya. Tingnan mo rin sa akin, ha?
para maano pa natin siya. Okay. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So dito sa NKJV, sabi niya dito, sabi niya dito sa NKJV, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it come abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Amen? So, humarito daw po ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, sabi ng Panginoon, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya sa ibang translation. Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, salamat Ama sa oras na ito, sa iyong mga salita na aming pag-uusapang Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang mag-lead sa aming Panginoon. Salamat Lord God na ang iyong salita sa mahayag sa iyong mga puso kung nang nais mo Panginoon. Maraming salamat Lord God sa oras na ito sa katagumpayan na iyo kong ipagkaloob sa amin Panginoon. Na maintindihan mo, nawaan namin Panginoon. Lord, kapos po ako Panginoon. Hindi ko po kaya kung anumang nais mo Lord. Limitado po ang kakayanan Panginoon. Ngunit sa banal mo na Espiritu ako nagtitiwala Panginoon. Upang may hayag Panginoon ang nais mo sa oras na ito. Salamat Lord God, lukuban mo kami ng banal mong dugo, Panginoon. Ikaw makita, Lord, sa kalagitnaan ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Kaya kung titingnan natin dito, sa kabilang side, dalawa kasing prinsipyo ang nakikita dito. Yung pagdating na magnanakaw, sino ba yung magnanakaw na sinasabi dito? Si Satan. Wala siyang ibang ginawa, kundi gusto niya talagang i-destroy ang mga plano ng Diyos para sa atin. Ano ba yung ninanakaw niya sa atin? Yeah? Ninakaw niya yung kaisipan na gusto ng Panginoon na nakatuon tayo sa Kanya. Ninakaw niya ang mga opportunity, mga pribilehiyo, mga papor ng Diyos para sa atin. Kaya nga nagkakaroon ng kawindang-windang yung ating buhay. Nagkakaroon ng kaguluhan yung ating buhay kasi ninakaw niya ang goodness ng Diyos na para sa atin. Ninakaw niya ang mga bagay na ito dahil ayaw niya na ang mga tao ay lumapit sa Diyos. Nanakawin niya ang lahat ng blessing, lahat ng opportunity sa buhay natin. Pag-usapan lang natin ito, himayin ko lang ng konti. Yan. Pumatay. Ano bang pinatay ni Satan sa atin? Yeah, yes. Pinatay ng Diyos ng kaaway yung ating relasyon sa Panginoon. Kaya yung pagsuway, that Old Testament time, yung pagsuway pa lang ng tao, doon nagsimula na namatay ang tao, spiritual din, nawalay tayo sa Diyos. Nagkaroon tayo ngayon ng kasalanan sa pamagitan ng pagsuway at wala po tayong connection sa Panginoon. Yun po yung spiritual death na sinasabi. Hindi lang ngayon yung pagpatay physical na naranasan natin yung kaguluhan, pagpatay na bombaroon, talagang patayan dito, saksakan dito, hindi lang po yan. Una, patay na po tayo spiritual dahil doon sa ginawa ng kaaway na masira ang plano ng Diyos. Kaya ngunit salamat sa Diyos, salamat sa Panginoong Hesus na dumating sa atin upang tayo ay mabuo na muli. Ang original plan ng Diyos ay ma-reconcile, ang original plan ng Diyos ay maibalik. Naalala niyo ba yung anniversary, yung bilog-bilog? Yung 3 circle. Mula sa love, di ba? Banggitin ko lang muna bago dito tuloy. Mula sa love, na plano ng Panginoon, hanggat na-destroy. Ano yung pangalawa doon? Marami kayong di ba? Di ba? Ang daming ginawa, ang kaaway, ang daming nasira na buhay. Hindi talaga yan ang original na plano ng Panginoon. So salamat sa Panginoon. Dumating ang Panginoong Hesus at naghari sa puso natin at naibalik tayo. Yan talaga ang original plan ng Diyos. Without Jesus, wala po tayong magagawa. Kahit anumang gawin nating mabuti, walang saysay sa Panginoon sapagkat hindi po tayo naligtas sa ating mga mabubuting gawa. Ephesians 2:8, naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo nakagawa ng buti dahil sa mga biyaya ng Diyos sa atin. Sa habag ng Panginoon kaya tayo na-save. Amen?
Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. Wala tayong dapat ipagmalaki in the eyes of God, kundi si Jesus lamang sa buhay natin. Kung ano man ang kalagayan mo, kung ano man posisyon mo, wala kang pagmalaki sa Panginoon. Kung wala kang Kristo sa buhay, yun lang talaga dapat natin may pagmalaki sa Panginoon. Amen? So, yan po ang nais ng kaaway na naparito siya upang sirain at wasakin dahil ang kaaway ay talagang wala siyang ginawa kundi po pawang kasinungalingan. So dito tayo ngayon papasok sa pangalawa na nasabi niya, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana at lubos. So ang pag-uusapan natin dito, how to have an abundant life. Kapag narinig ninyo ngayon ang abundant life, ano ang pumapasok sa isip niya? Pera. Yeah. Di ba? Totoo yan na kapag narinig natin ng abundant life, hindi po natin pag-usapan dito yung kasi nga mga prosperity. Ayoko rin po ng ganon kasi nga ang gospel hindi po yung prosperity. Hirap po talaga ang gospel na ginawa ng Panginoon. Pag sinabing gospel, yan yung ginawa ng Diyos para sa atin yung kahirapan, na hirap sa cross, na dapat din natin maranasan habang sumusunod din sa Panginoon. Pero biyaya ng Panginoon, bonus na lang yan. Pero paano daw yung abundant life na sinasabi dito? Kaya sabi niya rito, naparito siya upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang naisip ba natin, ayun sabi ni Brother Ed, na kapag abundant life, marami kang pera. Kung ikaw na yung pinakamayaman, pinakamaraming property, ikaw na yung pinakakilalang tao sa mundong ito, yes, abundant life dito sa mundo. So pag-uusapan natin anong klaseng abundant life ang gusto ng Panginoon, lalo na this coming next year, na gusto ng Diyos na maranasan natin. Yung abundant life na hindi po yan mabibili sa grocery store, sa Lolo, sa Al-Rashid, sa Armania Mall. Itong abundant life na gusto ng Lord ay hindi po yan makukuha kung saan-saan lang. So ang ibig sabihin ng abundant life, ano yung sinabi kanina sa Isaiah 9:6? Sunod na laki. Yan. So, doon po ang nais ng Panginoon. Yung abundant life na gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng tunay na peace, magkaroon tayo ng tunay na joyfulness, at magkaroon tayo ng tunay na faith sa Panginoon. So, hindi ko sinasabing masama na mayroon tayong mga kayamanan, pero hindi po yan tinutukoy dito ng Panginoon. Kaya ang mga Christian kasi minsan, bakit ako hindi sagana? Sabi dito na bibigyan ako ng buhay na ganap at kasiyasiya. Di ba? Pero kasi ang mga tao kasi literal kasi masyado ang iniisip. Payaman ng payaman. Hindi po yung masama kung yung kayamanan na yan ay ibibigay mo sa Panginoon. At itulong mo at gawin mo for the glory of God. Di ba? So ito yung gusto ng Panginoon na narito siya upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya na nagmumula sa Panginoon. Mayroon tayong joy. Iba kasi ang joy sa happiness. Di ba? Kasi yung happiness, ngayon lang yan, pansamantala. Di ba? Nung nasa world pa tayo, pag may problema tayo, punta lang tayo sa Patay Sindi. Ganyan yung buhay ko dati, inom ako ng inom doon. Pero pagkatapos, problema pa rin. Kasi ano lang yung kaligayahan lang ng mundo. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng joy, yung joyfulness na nagmumula sa Panginoon, at peace. Hindi po maghihiwalay ang dalawa. Hindi ka pwede magkaroon ng peace kung wala kang joyfulness. Hindi ka pwede magkaroon ng joyfulness kung wala kang peace. Di ba? Paano ka magkaroon ng happiness kung wala ka namang kapayapaan? Di ba kaplastikan lang yon? O masaya nga ako pero pagkatapos wala. Pero iba itong gusto ng Panginoon na abundant life na sinasabi natin. Kahit wala kang pera, kahit ikaw man ay naghihirap, kahit man walang-wala ka sa buhay, nahihirapan ka na, pero yung puso mo ay masaya sa Panginoon. Masaya na naglingkod sa Panginoon dahil ang kagalakan natin wala dito sa kayamanan sa mundong ito. Ang ating kagalakan ay nasa Diyos. Yan ang gusto ng Diyos na maranasan mo, kapatid. So, sino nakaranas ng first love sa Panginoon that time na ikaw ay tumanggap sa Panginoon? Amen. Praise God. Kung yun ang karanasan mo sa Panginoon, gusto ko rin ibahagi yun sa akin, naranasan ko na that time na first ko nakilala ang Panginoon, hindi ko makalimutan, 1999, kung paano ko siya nakilala sa puso ko. Wala talaga, nothing talaga. Nakatira pa ako dun sa mahirap talaga na kalagayan. Alila, kung ano lang. Grabe.
matindi yung naranasan ko. Pero alam mo ba time na yun, kahit ganon, binabato nga rin ako ng mga tsahin ko. Kasi nagpipray ako ng ganon. Lumilipad yung dito. Kasi sabi, anong ginagawa mo dyan? Pameditate ka dyan, pabulay-bulay. Pero hindi nila alam kahit ganon, ang saya ng puso. Dahil andun pala. Hindi ko maintindihan noon, yung paling abundant life na sinasabi ng Panginoon na meron kang peace. Meron kang kaligayahan. Wala nga akong pera eh. Wala talaga. Wala akong trabaho. Wala talaga. Zero talaga. Di man ako makakain, okay lang. Masaya. Pinapakain niya ako lugaw eh. Kaya marunong magluto ng lugaw. Opo, talaga yan talaga ang buhay na naranasan ko. Hindi ko talaga makalimutan. Kaya naman, pag dumating ang dagok, kahirapan sa buhay, kawalan, hindi ko talaga ipapapalit ang Panginoon. Dahil dito ko nasumpungan ang tunay na kaligayahan sa presensya ng Diyos. Alam mo, sabi mo ng Bible study, blessed kayo. Yung nakakilala sa Panginoon dito sa Saudi Arabia. Andito na lahat. Andito na. Sasakyan, sasakay ka na lang. Nagutom ka, anda pura. May libre pa. Pero that time sa amin noon, nung naglingkod ako sa Panginoon, grabe talaga. Grabe, sabi ko, nag-Bible study sa mga suburban that time. Makita yung kalagayan, gutom pati ako, pero sabi ko, masaya eh. Nagagalit na ngayon kapatid ko, mapapasma ka na. Wala nga kain, punta ka pa ng punta. Pero sabi ko, hindi ko may paliwanag eh. Yung kagalakan sa puso, kung pwede lang buksan yung heart, basahin mo. Nakalagay. So yung time na hindi ko munawaan, yun pala yung abundant na sinasabi ng Panginoon. Meron akong kapayapaan. Yes, ito lang. Nawalan man ako ng kaibigan sa mga secular na bagay, pinalitan ng kapatiran. Na lalong nagbibigay ng kagalakan sa buhay ko. Sa buhay natin nawa, ganun din sa inyo. Blessed talaga tayo ito, napaka-blessed. Pero marami pa rin mga taong hindi tumugon. Kahit na tumanggap na sa Panginoon, parang ayaw pa rin. Diba? Minsan pinapatigas pa ang puso. Tutusin, super blessed talaga tayo dito. Grabing abundant na ginagawa ng Panginoon sa lugar na ito. Andito yung plano ng Panginoon. Kaya tayo dinala dito, alam nyo ba? Nakadisintyo itong Saudi Arabia sa mga Filipino. Gidala tayo dito. Gidala, Bisaya man. Dinala tayo ng Panginoon dito para dito tayo pagpalain. Diba? Dapat yan maunawaan natin. So ngayon, pinagpala tayo ng Panginoon. Ano naman yung response natin kay Lord? Diba? Hindi lang po tayo receive sa Panginoon. Kailangan din natin na magkaroon ng mga positibong pananaw na ano yung magagawa natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng tunay na abundant life sa Panginoon. So ano yung mga instruction na dapat natin gagawin para mapasa atin? Di ba? Mapasa atin. So, we got to follow God's instruction. Dapat sumunod tayo sa mga instruction ng Panginoon. We follow the commandments of God. Kasi meron talagang kautusan ang Panginoon na hindi mo lang ma-receive yan kung wala kang part na gagawin. Diba? Meron tayong bahagi na gagawin mula sa Panginoon. Always remember mga kapatid, hindi po natin makamtan ang abundant life kung hindi tayo marunong mag-obey sa Panginoon. Napakahalaga po ng obedience natin sa Lord. Napakahalaga ng pagsunod natin sa Panginoon. Very first things po na we must do, obey God. Yan talaga ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Samuel na obedience is better than sacrifice. Yung sakripisyo natin, yung sabi niyo mga taba doon, mga alay yun eh. Hindi siya doon nakatingin, kundi yung iyong pagsunod sa Panginoon. Minsan kasi sumusunod tayo dahil yung bang pabor, pag pabor lang sa atin, susunod din sa may pabor ako dito eh, susunod ako. Pero kung hindi pabor sa'yo, kaya mo kayang sumunod. Di ba? Ayaw. Mahirap sumunod kung hindi pabor sa'yo. Pero kung ikaw ay nakaunawa, andyan ang banal na Espiritu sa'yo, mahirap mang gawin at parang ayaw mong gawin, kailangan mong gawin para sa Panginoon. For the glory of God, mapatunayan mo na ikaw ay sumunod sa Panginoon. Ang pag-obey sa Panginoon na hindi lamang po yung pagbibigay natin sa Kanya. Hindi lang po yan, kundi yung pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Yung mahirap na mga bagay, na minsan yung mga bagay na hindi mo maunawaan sa sarili mo, pero sumunod ka pa rin. Hindi mo alam kung ano yung dulo, pero sumunod ka pa rin.
Dahil nga, gusto mong mag-obey, gusto mong sumurinder sa Panginoon. Look at the buhay ni Abraham. Di ba noon ano sabi ng Diyos? Pumunta ka sa dako pa roon. May binigay ba siyang sketch doon that time? Ang hirap kaya lumabas doon sa comfort zone mo, na kinalakihan mo, kinasanayan mong lugar. Tapos pupunta papadala ka ng Panginoon doon sa lugar na hindi mo alam. Wala nang sketch yung lugar na yon. Kumbaga sa panahon natin ngayon, ipapadala ka doon as a missionary. Missionary po tayo. Wala ba kayo? Yes, missionary po tayo. Kasi tayo ipapadala ng Panginoon kung saan-saan. Kaya ako niniwala, ito pa una ko sa inyo, hindi po tayo patuloy na magsama-sama dito. Pagdating ng araw, dadalhin ka ng Diyos kung saan ka mang dako gamitin ng Panginoon. Hindi lang po itong lugar na nadala sa akin ng Panginoon. Kasi yung heart ko talaga, sumama ko sa isang mission nung panahon nun. Kaya last kong mission na nasamahan ko, yung nga sa Madagascar, na nakita ko yun. Sabi ko, ganito palang buhay ng mission. Ganyan. So sana sila ngayon yung mga kasama ko. Hindi ko alam. Pero ginamit pa rin sila patuloy ng Panginoon. Ganon din sa inyo. Gagamitin kayo ng Panginoon. Pero bago lahat na yan, bibigyan muna kayo ng karanasan. Mas maganda kasi yung magsisimula sa baba at karanasan. Habang nahihirapan ka, pero masaya ka kasi binigyan ka ng abundant life ng Panginoon. Meron kang kapayapaan, kaya mong sumunod sa Panginoon. Masaya ka sa ginagawa mo. Di ba? Hindi ka sumunod dahil nga nabigatan ka. Mabigat man gawin mo dahil masaya ka sa puso mo. Di ba? Katulad sa atin, galing tayo sa trabaho, kung saan-saan man sila, mag-asawa, ganyan. Alam ko naman na nakukulitan din sa atin yan, pero andyan sila. Kasi nga, hindi mo talaga pwedeng hindi ang gawin ang mga bagay na para sa Panginoon. Hindi madali. Totoo lang, hindi madali. Sa tagal na rin yung pag-ministry ng ganito, andun talagang pagtitiis. Si Jesus nga nagtiis. Ano ba ibig sabihin ng Ebanghelyo? Di ba? Hindi po ang Ebanghelyo prosperity, ha? Pag mayroon kayo na prosperity yung Ebanghelyo, mag-isip na kayo. Dahil ang Ebanghelyo, yung gospel, yan po yung good news o yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Siya namatay para sa iyo. Siya naghirap para sa iyo. Kaya napabuti na nga yung kalagayan natin, tatanggap ka lang sa Panginoon. Panginoong Hesus. Pero ang Ebanghelyo po ay hindi po prosperity. Kung i-prosper man tayo ng Panginoon dahil sa Ebanghelyo na tinanggap natin mula sa Panginoon. You're blessed? Amen. Yes. Blessed po tayo sa lugar na ito. Dahil tayo ay sumunod sa Panginoon. Yan ang abundant life. Ang gusto ng Panginoon. Yan. So, yan po ang nais ng Panginoon. Obey and the next, surrender. Surrender to God. Kung ikaw man yan ay kulang alanganin na hindi ka pa talaga nag-surrender sa Panginoon. Tandaan po natin kapatid, ang pag-surrender sa Panginoon, hindi po yan kakulangan. Hindi po yan kawalan sa atin. Ang pag-surrender ay hindi po inalis sa iyo ang tinatawag na free will. Hindi yan inalis sa iyo, andyan lang yan sa iyo. Kaya minsan kasi yung mga tao, kapag sabing sumurinder sa Panginoon, parang akala mo kawawa Para yung mga tao na surrender, sumuko na nahuli ng batas. Kawawa sila kasi sumuko sila. Dahil meron silang ginawang kamalian, kasalanan. Pero tayo mga anak ng Diyos na sumuko, sumirinder sa Panginoon, hindi po ito kawawa sa atin. Ito yung katagumpayan na tayo ay sumuko sa Panginoon. Last na yan, hindi nawala ang ating karapatan. Hindi naalis sa iyo ang karapatan. May kalayaan ka pa rin na gusto mong gumawa. Yung free will na sinasabi, kung surrender ka na, hindi nawala sa iyo yan. Kasi nga binigyan ka ng karapatan ng Panginoon, kalayaan. Di man tayo ginawa ng Diyos na disusi, na robot. Gawin ka robot, hindi. Malaya po tayo. Pero tandaan mo pa rin yung kalayaan na yan na binigay sa Panginoon. Yun yung kalayaan ng pagsunod, kalayaan ng pag-surrender ng ating buhay sa Panginoon. Without sa mga bagay na yan, hindi mo maranasan yung sinasabing abundant life, yung abundance heart na nasa puso natin, yung peace, joyfulness, at saka yung ating panampalataya mula sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, may narinig na ba kayo na na sumunod sa Panginoon at sumunod din sa Panginoon na pahiya? Wala, di ba? Pero yung mga sumurinder sa batas na nahuli, talagang hiyang-hiya. Napahiya sila dahil sa kanilang kasalanan gawa. Tayo, kasalanan nating gawa, hindi tayo napapahiya kasi tinubos tayo ng Panginoon.
Pag totally surrender ka sa Diyos, ano ang papalit sa puso mo? Yung Espiritu ng Panginoon. Siyang papasok sa iyo. Kaya nga yung abundant na sinasabi ng Lord, magkaroon ka ng kapayapaan. Yung banal na Espiritu ang siyang patuloy na mag-motivate sa puso mo. Magpo-flow yan. Magpo-flow. Kaya nga po napakahirap mag-ministry kung hindi mag-flow ang banal na Espiritu. Alahan natin yung turo ni Pastor Evan. Ano yung sabi niya? Every believer as a soul winner? Soul winner. Wala po sinabi dito doon, every leader, every pastor, every minister sa kitchen, every believer. Lahat tayo, wala yung pangalan, pastor o ano man. Kundi believer ka. Kailangan mo mag-soul winner. Amen? Kailangan mo mag-soul winner. Wala dyan sa posisyon. Kaya nga sabi ni Pastor, dito, pababaan. Hindi pataasan. Kasi kung tingnan mo lamang si Jesus sa buhay mo, paano siya bumaba? Paano niya tayo inabot? Nasa langit ang pagkataas na Diyos. Diyos. Inabot niya tayo, bumaba siya rito sa lupa. Kaya gusto ng Diyos na maranasan mo ang abundant life kung ikaw ay lubusang magpakumbaba, lubusang sumurinder, isuko ang authority natin sa Panginoon. Siya ang higit na authority sa buhay natin. Wala pong ibang higit na authority, kundi ang Panginoon. So, handa ba tayo maging soul winner? Amen. Kung ngayong taon na ito na hindi pa tayo nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon, next year, yan yung regalo mo sa Diyos. Yung, ano ba yung regalo mo gusto sa Panginoon? Yes, hindi lang doon. Magkala natin ang kaluwang taga. Yung future self na tinatawag. Ano yung future self mo this coming 2024? Alam mo, hindi lang po gusto ng Diyos na diyan ka. Hindi lang po gusto ng Diyos na ganito lang tayo. Ako'y naniniwala na mayroong higit na gustong gawin ang Diyos sa buhay natin. May plano ang Diyos sa buhay natin na higit pa sa inaakala natin. Kaya this coming 2024, dapat maintindihan natin, Lord, ano pa ang gusto kong gawin para sa iyo? Dahil alam natin na ang Diyos ay may mga plano at hinanda para sa buhay natin. Kung yung taon na ito ay hindi natin napaghandaan, hindi natin nagagawa, kung talagang nagmina-mina ba sa di ba? Oo, ganyan-ganyan tayo. Gusto ng Diyos na yung future self mo, Lord, pwede ko ba na maging seryoso na ako next year? Di ba? Gusto ko nang gawin yung mga bagay na hindi ko nagawa yung mga nakaraan, itong matatapos ng taon ito. Gawin ko yung bagay na hindi ko talaga pa nagawa nung panahon, itong panahon ito, kung mayroon ka pa namang hindi pa natatawad sa taong ito. This coming year, palayain mo na. Diba? Kung mayroon ka pang mga bagay na hindi pa nagawa para doon sa iyong family, gawin mo na para this coming year. Palayain mo yung sarili. Dahil tayo ay may mga Panginoon, may Kristo na tayo sa buhay, dapat makita si Kristo sa buhay natin. Hindi lang ngayon pagdating sa sunod na panahon. Pagdating ng 2024. Anong regalo mo this coming 2024 para sa Panginoon? Binigay na ng Diyos yung regalo niya sa atin. Ibinigay niya ng kanyang bugtong na anak sa atin. Ano naman yung return natin sa Panginoon? Kung mga bagay lang, kay Lord lahat yan eh. Wala man tayong pinanghawakan. Gusto ng Diyos, totally surrender your life to God. Totally surrender yung lahat na meron sa'yo. Alam mo ba, ang totally pag-surrender, hindi mo talaga maranasan yan. So sa experience ko lang kaya ito na ikukwento ko. Kasi nung panahon na yun, kung paano ko na-surrender yung life ko kay Jesus, yung nothing talaga, wala kasi akong masahan, di ba? Naikwento ko, wala akong trabaho, wala talaga. Halos, sabi ko, Lord, wala bang matirahan that time sa Manila? Pero sabi ko, Panginoon, wala na talaga. Yung ibig sabihin ng totally surrender, na bahala mamatay ako bukas. Bahala ka na sa sarili ko.
Wala na talaga. Hindi ko talaga nainisip yung sarili ko. Huwag mo nang isipin yung sarili mo kung gusto mong totally surrender ka. Huwag mong isipin yung sarili mo na may i-reserve ka pa. Kaya minsan di makakilos ang banal na espiritu dahil andun pa yung reservation pa sa buhay natin. Amen. Hindi po masama magplano. Pero kung ang plano na yan ay para sa'yo, yan po ang bagay na hindi makakilos ang banal na espiritu sa buhay natin. Tapos gusto natin ng peace, gusto natin ng abundant life, na nanggagaling sa Panginoon. Ang abundant life sa salita ng Diyos. Kapag puno ka ng salita ng Diyos, doon po yan magkaroon ka ng abundant life. Magkaroon ka ng abundance heart. Ano ba yung sabi na narinig ko dati noon na the abundance of heart, the mouth speak. Diba? Ano ba yung lalabas sa bibig mo kung hindi abundansya yung puso mo? Abundansya, Bisaya ba yan? Bisaya, no? Bisaya. Bisaya naman. Abundansya ka sa amin. Ngayon, lumabas. Abundansya. Bisaya, no? Masagana ko ang word na abundansya pala Bisaya. Kala ko Tagalog. So, yun na yun. Hindi ko alam. Bisaya, di ko na alam. Buhay na ganap at kasiyasiya Bisaya, di ko sa alam. Panginoon. So tayo kung lahat ay naging buhay na ganap at kasiyasiya in the eyes of God dahil kay Jesus Christ. Hindi tayo naging masagana sa sarili natin kung wala ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Namatay siya para sa iyo. Kaya gusto ng Panginoon na maranasan mo yan na mag-overflow ka. At ang ating pong paglapit sa Panginoon, gusto niyo ba talaga maranasan ng abundant life sa heart natin? Peace, malalim na pananampalataya sa Panginoon. Ang pagsuko sa Panginoon at pag-surrender kay God, hindi po half-half. Hindi po 50-50. Totally 100%. Bakit marami pang Kristiyanong hindi ginagamit? Dahil nga half-half yung heart. Nagdadalawang isip, natatakot na magpagamit sa Panginoon. Ano yung sinabi sa Revelation 21:8? Yung mga duwag. Duwag po yan sa katotohanan na ayaw magpagamit sa Panginoon. Bakit matatakot ka? Alam mo yung takot na yan ay hindi po yan gawa ng Panginoon. Binigyan tayo ng boldness ng Panginoon. Binigyan tayo ng tapang ng Panginoon to share the gospel. Huwag mong sarilinin yan. Pag yan ang nasa puso natin, sino pang namumugad, nananahan sa puso natin? Yung sarili mo at saka yung gawa ng kaaway. Inuudyukan ka na huwag mong i-share ang Ebanghelyo ng Panginoon. Huwag mong i-share ang kaligtasan. Dahil gusto ng kaaway, sisirain ka at ayaw niya may maligtas. Ayaw niya na mabigyan ng opportunity ang mga tao. Kaya nga pumunta sa rito para pumatay at magwasak. Kaya salamat sa Panginoong Hesus pumunta sa rito upang magkaroon tayo ng tunay na buhay, ganap at kaaya-aya. Yung abundant life na sinasabi niya. Basahin ko, ayun yung abundant. Diba? So, tandaan natin ha, yung abundant life ay hindi po yan kasaganaan, anumang meron ka sa mundo. Posisyon, iiwan mo yan. Ano sabi ni Apostol Pablo? Useless ang lahat. Si Apostol Pablo, siya po ang pinakamaraming naisulat sa New Testament. Nahigitan niya pa ang mga 12 disciple. Pero, sabi niya, walang kwenta ang lahat ng yan. Kundi ang higit na mahalaga, si Jesus na nakilala niya sa puso niya. Ganon din sa atin. Dapat makita natin na si Jesus ay mag-overflow sa buhay natin. Si Jesus ang siyang palagi nating isa sa buhay at makita at mag-overflow sa ating mga puso. Dati hindi mo kaya magsalita ng praise the Lord. Pero ngayon, sa harap ng mga tao, huwag mo ikahiya. Huwag ikahiya. Ano sabi ng Bible? Kapag ikahiya mo ako sa harapan ng mga tao, gayon din naman, ikakahiya ko kayo sa harapan ng aking Ama na sa langit. Oh, masakit, no? Di bali nang ikahiya ka ng tao, huwag ka nang ikahiya ng Diyos. Di ba? Ang dami naman pong makikita natin na mga tao ay kinakahiya ang salita ng Panginoon. Diba? Nalalaman lang na sumasama na pala yan sa born again. Tatago na. Parang pako ba yung ulo lang na ganyan. Pero patawa na dito. Ay, born again pala yan. Oo, kailangan mong bunutin para malaman talagang, ay,
Christian pala yan. Ayaw lumabas, natatakot, nagtatago, nahihiya. Alam niyo ba, mula na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, dapat ipagmalaki mo sapagkat ikaw, tayo, ay ipinagmalaki ni Jesus sa harapan ng kanyang amang nasa langit. Yes. Hindi niya tayo kinakahiya. Yung hiya na para sa atin, ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Siya na ang tumanggap ng kahihiyan. Siya na ang dinuraan. Siya na ang inalipusta para ang kahihiyan natin ay mawala at inangkin niya doon sa krus. Binigyan pa tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya dahil sa ginawa ng Panginoon. Kung ating maunawaan, ginawa ng Panginoon yan dahil mahal ka niya. Dahil mahal tayo ni Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yan. Ginawa niya. Hindi siya nagdadalawang isip na mahalin ka, Brad. Ang tao lang nagdadalawang isip. Dahil ang tao mayroong standard. Ang tao mayroong level ng standard. Pero kung ang tao na malalim sa salita ng Diyos at nakita niya talaga na kung ano ang buhay na pinakita ng Panginoon para sa atin, baliwala yan lahat. Hindi niya yan titingnan dahil titingnan niya kung paano niya mahalin yung tao. We are ambassador Christ. Naalala ko na naman yung sinabi ni Pastor Buni. Lahat po tayo ambassador ni Kristo. Tayo po ang tagapagsalita ng Panginoong Hesus. Saan ka man dalhin, ambassador ka ni Christ. Kung sa trabaho ka dalhin, sa kwarto mo dalhin, ikaw ay ambassador ng Panginoon. Ikaw ang maghayag sa salita ng Diyos. Ano bang ginagawa ng mga ambassador dito sa lupa? Pilipinas, ipinapadala nito. Ipinapakilala yung ating bansa. Maganda doon sa Boracay, maganda doon sa El Nido. Maganda ang Pilipinas. Siya ang tagapagsalita. Ito ang nais ng presidente namin. Bilang mga anak ng Diyos, bago magtapos ang taon nito, i-desire po niyo sa puso ninyo na tayo ay mga ambasador na dapat natin ibahagi ang salita ng Panginoon. Huwag po tayo makontento na ganito lang. Huwag tayo makontento na dyan ka lang. Dahil ang Diyos ay may higit na plano para sa iyo. Nais lamang ng Panginoon, maranasan mo muna yung heart mo na magiging tama. Maging align sa Panginoon yung heart mo para makaroon ka ng abundant life. Kapag sinabing align sa Panginoon, marunong kang sumunod sa Diyos. Marunong kang mag-obey sa Diyos. Marunong kang sumurrender sa Panginoon. Yan po talaga ang pinaka gusto ng Panginoon. Magpailalim ka. Kasi kaya nga magpailalim tayo dahil siya ang King of Kings. Hari ng mga hari, tapos itataas natin sarili natin sa Panginoon pa. Hindi. Magpailalim. Pag nagpailalim ka sa Panginoon, diyan mo maranasan ang tunay na buhay na ganap at kasiyasiya mula sa Panginoon. Huwag na po nating hayaan na masira tayo, ma-destroy sa gawa ng kaaway. Kung iniudyok-udyokan ka man, i-rebuke mo na in the name of Jesus, wala ka ng karapatan sa buhay ko sapagkat matagal na akong tinubos at ako'y pagmamayari na ng Panginoong Hesus. Amen. Malaya na tayo. It is finished, sabi ni Jesus doon sa cross. So ang abundant life na gusto ng Panginoon, gusto niya maranasan. Lalo na this coming 2024. Future life. Future self. Ilagay mo sarili mo na, Lord, ano yung gusto ko pang magawa? Mga bagay na kaya ko pang gawin para sa'yo. Pray. Humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Without guidance ng Holy Spirit, hindi natin magagawa. Kailangan ko rin lastly, hindi natin magagawa kung wala ang ating fellowship sa Holy Spirit. Kailangan natin ng banal na Espiritu. Siya talaga ang guidance natin. Siya ang mag-lead sa atin para magkaroon tayo ng placing in the eyes of God. Ma-please natin ang Panginoon. Hindi yung sarili natin ang piniplease natin, kundi si Jesus lamang. Yung banal na Espiritu ang siyang nais natin na patuloy mag-overflow sa puso natin. Without Holy Spirit, wala. Kaya nga kanina sabi ko, ang hirap mag-preach, mahirap mangaral, magsinunod kung walang banal na Espiritu. Oo, andun ka nga, sumunod ka. Pero kung wala ang banal na Espiritu, anong wala? Walang power. Walang anointing, walang power.
useless. Kasi nagkikwentuhan lang tayo dito na parang kikwentuhan lang tayo, nanood tayo ng sine. Pero kung andun yung anointing and power, makita mo ang presensya ng Diyos. Nadadaloy mismo ikaw na hindi dati nakaunawa, maunawaan mo na ito pala ang gusto ng Panginoon. Ang gawa lang ng kaaway, ninanakaw. Ito ngayon, atin napakinggan, paglabas natin dito, huwag mong hayaan na nakawin ito ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga, pag bawat prayer natin, kailangan natin ng pa-cover ng banal na dugo. Sealed by the Holy Spirit, sealed by the blood of Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, salamat sa Panginoon sa umagang ito. Sa mga 11, 10. So, ibigay po natin sa Panginoon. Gusto niyo maranasan ang abundant life? Amen. Ulit tayo lumapit sa Panginoon. Ulit tayo tumayo sa Panginoon.